Devin Haney upset kay Jose Ramirez. Ito raw ang mangyari sa kanilang laban bukas ayon kay Beryl Ortiz. Sinabi ni Ortiz sa kanyang interview, maraming beses na raw niya nakasparring si Jose Ramirez. May lakas daw ang suntok nito na pwedeng magpatulog kay Devin Haney. Minamaliit daw kasi ng kampo ni Haney itong kakayahan ni Jose Ramirez dahil inaasahan agad ni Haney ang isang impresibong panalo. Pero sabi nga ni Ortiz, hindi raw siya magtataka kung ma-upset si Devin Haney dahil kilala niya ang kalidad ni Jose Ramirez. Kaya ito ang isang abangan natin bukas mga tol. May kartada si Ramirez na 29 wins, 18 KOs, may 2 talo. Nakuha niya ang talo kay Josh Taylor at kay Arnold Barbosa. Itong si Barbosa naman ang kalaban ni Teofimo Lopez. Kung tuluyang ma-upset si Haney dito, baka hindi na mabenta ang rematch kay Ryan Garcia. Sa ibang banda, laban ni Naoya Inoue tila natatabunan na dahil sa mga laban nila Ryan at Canelo. Sabado ng tanghali ang laban ni Ryan Garcia. Linggo ng umaga ang laban ni Canelo Alvarez. Lunes ng tanghali ang laban ni Naoya Inoue. Kung manalo si Inoue by knockout, hindi na ito nakapagtataka. Dahil ito ang inaasahan sa kanya, kailangan talaga knockout para impressive. Kung aabot ito sa decision, baka mabash pa si Inoue. Sasabihin na hindi man lang niya kayang tapusin sa knockout ang isang mahina. Kasado na rin ang laban ni Inoue kontra Murodjon Akhmadaliev. Dadayo si Akhmadaliev sa Japan kaya liyamado ulit si Inoue. Inaasahan ulit na manalo siya kontra Akhmadaliev. Kung manalo ulit si Inoue, magkakaroon pa ito ng isang laban sa December bago harapin si Nakatani sa 2026. Sa iba pang balita, laban ng mga Pinoy malapit na i-announce ang kalaban. Target ngayong July ang laban at ilagay sa undercard ni Pambansang Kamao versus Mario Barrios. Sana pala rin lahat ng Pinoy mga tol. Panalo sana sa mga laban para tuloy ang pag-angat sa ranking. Pero sinasabi nga ng ibang fans, baka raw may luluhod ulit sa laban. Hinahype na lang daw kasi ang mga Pinoy fighters, lalo na kung mahina ang kalaban. Pero pagdating daw sa mga elite fighter, laging talo ang Pinoy. Abang masasabi ko lang dyan mga tol, nag-i-improve naman sila sa bawat laban. Kailangan matinding training lang ang gagawin para tumalo ng elite fighter at maging champion na. Si Magsayo mga tol, malapit na yan mapalaban sa champion. Kung matalo niya si Hernandez, isusunod na si Oshiaki Foster na may hawak sa WBC. Sa ibang banda ngayong May 10, abangan po natin si Charlie Suarez laban kay Emmanuel Navarrete. Dedepensahan ni Navarrete ang WBO Super Featherweight Belt. Sana manalo si Charlie Suarez para magkaroon na tayo ng world champion sa mataas na dibisyon. Si Pacman ang huling Pinoy na nag-champion sa Super Featherweight. Kaya importanteng laban ito kay Charlie Suarez. Okay mga tol, abang na lang po tayo ng next update.